Ang Sabah o tinatawag din na hilagang bahagi ng Borneo ay kasalukuyang nasa pamamahala ng Malaysia. Ayon sa history, ang northeastern part ng Sabah ay dati nang nasa pangangalaga ng mga sultan ng Sulu. Mula nang ibigay ito sa kanila ng Sultanate of Brunei noong 1658 bilang regalo dahil sa ginawa nitong pagtulong sa Brunei noong Civil War. Ang agreement ay nakasulat sa Malay gamit ang Jawi script at noong 1903 ay nagkaroon ng panibagong agreement kung saan ay ginamit ang term na Menyaraka o ang ibig sabihin ay isinuko ito sa British sa ginawa nitong pananakop noong World War II. Kaya naman, mula noong 1963, ang Sabah ay naging bahagi ng Malaysian Federation sa ilalim ng Malaysian Agreement. Sa kabila nito, ay umalma ang ating bansa at pinaglaban nito ang karapatan sa nasabing lupa. Ayon sa kanila, ang nasabing lupain ay hindi ibinenta. Therefore, ito ay nananatiling pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu. And by extension, ang nasabing lupain ay bahagi pa rin ng nasasakupan ng ating bansa. Una nang binuksan ni former President Diosdado Macapagal ang usapin sa pagbawi ng Sabah, hanggang sa umupo si former President Ferdinand Marcos, kung saan ay bumuo ito ng plano kung papaano ba mababawi ang Sabah sa Malaysia. Sa kasamaang palad, ang nasabing operasyon din ang siyang naging dahilan ng madugong massacre na tinawag nilang Jabida Massacre. At siya lang namang naging ugat ng pagkakabuo ng MILF at BIFF sa Mindanao. Ang nasabing mga grupo ay naging mortal na kaaway ng ating gobyerno mula pa noon at naging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo ng mga kapatid nating Muslim at Kristiyano sa Mindanao. Samahan niyo po akong balikan ang kwento ng Jabida Massacre at kung papaano nito pinasiklab ang tahimik noon na kapuluan ng Mindanao. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Taong 1967, ang noon ay president na si former President Ferdinand Marcos ay lihim na binigyan ng utos si Major Eduardo Abdul Latif Martilino, isang Muslim convert na pamunuan ng isang secret operation na tinawag nilang Operation Merdeka, na ang ibig sabihin sa Malay ay kalayaan. Kasama sa plano si Defense Undersecretary Manuel Siquio at si former President Marcos himself. At dahil nga sa isa itong special government operation, ang detalye ng Oplan Merdeka ay pinaalam lamang sa iilang mga individual. Sa nasabing operation ay magsasanay sila ng grupo ng mga kalalakihan para makabuo ng Special Commando Unit na tinawag nilang Jabida. At ang nasabing grupo ay magsasagawa ng kaguluhan sa Sabah, na siyang magiging dahilan para mapilitan ng ating gobyerno na magkaroon ng full control sa isla. O kaya naman, ang mga residente doon ay kusang loob na aayaw o hihiwalay sa Malaysian government. Nang mga panahon na yon ay maraming mga Filipino na mula sa Sulu, Tawi-Tawi at iba pang bahagi ng Mindanao ang nasa Sabah. Nagsimula silang mag-recruit ng tao mula sa Sulu at Tawi-Tawi, kung saan ay nagawa nilang makahikayat ng 200 na mga kalalakihan. Karamihan dito ay nagmula sa ethnic tribe na Tausug at Sama, na may edad 18 pataas. May mga kasanayan sa smuggling at paglalayag gamit ang kumpit. At karamihan pa ay nagtapos ng high school at kolehiyo. Sa madaling salita, ang mga recruits ay ang mga pinakamahuhusay na mga kalalakihang Tausug at Sama. Pinangakuan nila ang mga ito na magiging bahagi sila ng isang special group ng armed forces bilang paratroopers pag natapos nila ang 6 na buwang training. At para naman mapapayag ang mga elders ng Tausug, ay pinangakuan sila ni Major Martilino ng bahagi ng mga lupain, ganun din ang buwan ng sahod na 50 pesos, na ng mga panahong yon na isa ng malaking halaga. Matapos ang recruitment, ay nagtayo sila Major Martilino ng isang training camp sa Seminole Island na tinawag nilang Camp Supia mula sa pangalan ng kanyang asawa.
December 30, 1967, ang 135 na mga trainees ay inutusang sumakay sa Philippine Navy vessel na RP-68 o RPS Mindoro at dinala sila nito sa bagong kampo sa Corregidor. Bago pa man dumaong ang mga Jabida sa Corregidor, ang top-level team ng mga defense officials sa pangunguna ni Defense Undersecretary Manuel Sicchio at Brigadier General Romeo Espino, ang commander ng Philippine Army, ay nagsagawa ng inspeksyon sa campsite. At ang lumang Corregidor Hospital ay agad nilang hinarangan at diniklara bilang restricted area. Ang mga Jabida ay nagstay sa loob ng sirang hospital para sa natitirang araw ng kanilang training. Ayon kay Ernesto Sambas, isa sa mga recruit mula sa Tawi-Tawi, nang dumating sila sa isla ng Corregidor ay napansin niya na tila may diskriminasyon laban sa mga tausug ng mga trainees. Ayon sa kanya, ay nakatanggap sila ng sahod, ngunit ang mga grupo ng mga tausug ay hindi. Dahil dito, ay napansin niya ang pagkairita ng mga kabataang Muslim ng mga recruits. At tila naubos na ang mga pasensya ng mga ito dahil sa wala silang maipadalang pera sa kanilang pamilya. Ayon din sa isang nakaligtas sa massacre na si Jibin Aurula, tanging tuyo ang kanilang kinakain at ang kanila namang kape ay gawa lamang sa bahaw na kanin. Samantalang ang mga commanders ay nagpapakasarap sa luxurious hotel sa Bayview na ilang minuto lamang ang layo sa Corregidor gamit ang bangka. At noong February 1968, 2 buwan matapos ang paghihirap at kawalan ng sahod, ay nagsimula ng magreklamo ang mga trainees at napagdesisyonan nila na gumawa ng isang lihim na petition na naka-address kay former President Ferdinand Marcos. Ang nasabing petition ay nilagdaan ng 62 trainees. Ang iba ay naglagay pa ng marka ng kanilang hinlalaki. Sa nasabing petition ay hiniling nila na ibigay na ang kanilang sahod at magkaroon ng improvement sa kanilang living conditions. Subalit, imbis na si former President Ferdinand Marcos ay si Major Abdul Latif Martilino ang humarap sa mga Jabida noong February 27, 1968, kung saan sinabi niya sa mga ito na ibibigay ng gobyerno ang kanilang mga sweldo at kung hindi ay pwede na silang mag-resign at umuwi sa kanilang mga tahanan. After this, ang mga trainees ay hinaina ng madaming pagkain, kambing, baka, Nescafe coffee na may gatas at gabi-gabi ay mayroong kasiyahan at sayawan sa kampo. Ngunit sa kabila nito, ang mga trainees na pumirma sa petisyon ay dinisarmahan at kinonsider sila na hindi na bahagi ng Special Force, effective on March 1, 1968. Ang nasabing 62 petitioners ay dinala sa Camp Kapinpin sa Rizal at sinabihan na hintayin ang kanilang transportation pabalik ng Sulu. Kaya naman sa 135 na trainees na nanggaling sa Simonol, given na 62 sa mga ito ang pumirma sa petition, ay may natitira pang 58 na nanatili sa kampo. Ngunit dahil sa nawala na ang mga kasamahan, ay nagdesisyon na rin sila na mag-resign. March 3, 1968, ang 4 na mga Muslim na namuno sa ginawang petisyon ay sinabihan ni Martilino na pwede na silang umuwi ahead sa iba nilang mga kasama. Ang 4 ay dinala sa Manila, ngunit mula noon ay hindi na sila nakita at hindi na din sila nakabalik ng Corregidor. March 16, 1968, isa pang batch ang kinuha sa Corregidor. Ang 24 na mga recruits ay inatasang sumakay sa Philippine Navy boat na siya umanong magdadala sa kanila pabalik ng Sulu. Sumakay sila sa RP-68 ng madaling araw ng March 16, parehong barko na nagdala sa kanila sa Corregidor mula sa Simonul noong 1967. March 18, isa pang grupo ng 12 na mga recruits ang sinabihang maghanda para sa kanilang pag-uwi at nilisan nila ang campus ng ganap na 2:00 ng madaling araw. Sabi ng ilan mula noon ay wala nang balita tungkol sa kanila. At ganap na 4:00 ng umaga ng pareho pa ding araw, ay isa pang batch ng 12 persons ang umalis sa kampo. Kasama dito ang nag-iisang survivor na si Jibin Arola. Sa kanyang sinumpaang salaysay, nang dumating sila sa airport, ay inutusan sila ni Eduardo Nepomuceno na bumaba ng truck at luminya.
Nang mga panahon na yon ay nakasuot na lamang sila ng civilian na damit at wala ng mga armas. The moment na ibaba nila ang kanilang mga bag ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril at nakita niya na ang mga kasama na isa-isang bumagsak. Dahil sa takot ay agad siyang tumakbo ngunit tinamaan pa din siya ng bala sa kanyang kaliwang hita. Sa kabila nun ay nagawa niya pa ring makatakbo sa masukal na bahagi ng kabundukan at makarating sa dagat. At sa takot na mahanap ng mga humahabol, ay lumangoy siya patungo sa malawak na karagatan. Bandang 8:00 ng umaga, ay nasagip siya ng mga mangingisda sa Caballo Island malapit sa Cavite. Matapos ang ginawang pagpatay, ay may mga helicopter na agad na nagtungo sa korhedor. Ang mga officials at tao ng Army Special Forces ay bumaba at agad na nagsagawa ng mabilisang cover-up mission para burahin ang bakas ng massacre. Nang marating ng mga sundalo ang lugar ay nakakita sila ng mga sunog na katawan na nakatali sa mga puno malapit sa airstrip. Ayon sa kanila, sa utos ni Army Chief General Romeo Espino ay nilinis nila ang lugar mula hapon hanggang sa paglubog ng araw. Isa-isa nilang kinolekta ang mga bangkay at inilagay sa mga dark-colored na mga ponchos. Ganon din ang mga basyo ng bala ng baril na nagkalat sa paligid. Bago sumikat ang araw kinabukasan, ang mga bangkay ay isinakay nila sa helicopter at lumipad sa ibabaw ng Manila Bay. Tinalian nila ang bawat isa ng mga malalaki at mabibigat na bato bago nila ito itinapon sa karagatan. Sinigurado nila na lahat ng bangkay ay lumubog sa tubig at hindi na lumutang. Samantala, ang survivor naman na si Jibin Arrola ay dinala sa noon ay governor ng Cavite na si Governor Delfin Montano, kung saan ay inilahad niya dito ang kwento ng Jabida. Ang naging sworn statement ni Arrola ay pinagtalunan sa Senado maging sa House of Representatives. Lalo na nga ang opposition senator noon na si Senator Benigno Aquino Jr. at nanawagan sila ng impeachment laban sa Pangulo dahil sa nangyari. Isa sa mga namuno sa nasabing impeachment proceedings ay ang congressman ng Lanao del Sur noon na si Harun al-Rashid Lucman. At nang ang kanyang proposal ay hindi nakakuha ng sapat na suporta, ay nagdesisyon siya na wag nang tumakbong muli sa mga sumunod na elections at nakumbinsi siya na ang mga Muslim ay dapat na pamahalaan ang kanilang mga sarili sa Mindanao. At doon na nito itinatag ang Bangsamoro Liberation Organization. Ganon din ang MILF na itinatag naman ng former governor ng Cotabato na si Dato Untog Matalam. At doon na nga nagsimula ang madudugong labanan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano. Ang Prime Minister ng Malaysia noon na si Tunku Abdul Rahman ay kinundina din ng ating gobyerno at humiling ng congressional trial laban sa mga officers na may kinalaman sa massacre. Ang diplomatic ties sa pagitan ng ating bansa at Malaysia ay nasira dahil sa pangyayari. Sa kabila ng maraming isinagawang pagdinig, ang mga officers na may kinalaman sa massacre ay hindi nakulong, na lalong nagpagalit sa mga Muslim. Ayon sa kanila, ito ay malinaw na indikasyon na ang ating Christian government ay walang pagpapahalaga sa kanilang mga Muslim. Ngunit ayon naman sa ating dating Pangulong Ferdinand Marcos at kanyang mga tauhan ay hindi totoo ang Jabida Massacre. Ayon sa kanila, ginamit lang ito ng opposition para siraan ang rehimeng Marcos. Ayon din sa kanila, si Arrola na siyang nagpakilalang survivor ng massacre ay isang agent planted by Malaysia matapos na malaman nito ang purpose ng pagbuo ng Jabida. Ang armed forces ay hindi nagsagawa ng search operation para sa paghahanap ng mga nawawalang missing person. Wala ding nangyaring investigasyon maliban sa ilang Senate at Congressional hearing. At ang leader ng opposition na si dating Senator Ninoy Aquino Jr. naman, kung saan ay ginamit niya ang kanyang galing sa pananaliksik at panulat, ay nagawa niyang mapagtagni-tagni ang ilang detalye na may kinalaman sa Jabida. Ngunit nanatili itong blanco o walang merit dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. 8 officials at 16 na mga enlisted men ang sumailalim sa court-martial noong 1968,
ngunit lahat sila ay na-cleared noong 1971. March 18, 2013, sa ika-45th anniversary ng Jabida Massacre, sa kauna-unahang pagkakataon ay inacknowledge ni former President Benigno Aquino III ang nangyaring Jabida Massacre at inatasan niya ang National Historical Commissions of the Philippines na gawing historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa Corregidor. At noong ika-47th anniversary naman ng Jabida Massacre, ang Mindanao Garden of Peace sa Corregidor Island ay ipinamahagi sa mga pamilya ng mga survivors ng massacre. Sana po ay nagustuhan niyo ang isang makasaysayang kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.